Pagbaha sa bahagi ng Tapwak Road sa Dagupan City madalas pa ring maranasan dahil sa high tide. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, apektado rin ng high tide ang mga motoristang dumaraan o bumabiyahe sa lungsod ng Dagupan. Pero magkaganon pa man ay merong mga alternate route na pinapadaanan ang poso sa mga tsuper para makaiwas sa mga bahaing kalsada. Ilang linggo ng problema ng mga motorista ang baha sa Tapwak Road kung saan ginagawa ang drainage project ng DPWH sa Dagupan City. Ang baha bunsod ng high tide. Hindi makadaan ang mga motorsiklo at tricycle. Kailangan pang umikot sa ibang kalsada ang mga tricycle driver upang mahitid ang kanilang pasahero. Aksaya na sa oras, dagdag gastos pa daw sa gasolina. Mahirap ma'am, masyadong malalim. Dahil doon sa hindi kakayanin pag tricycle lang ma'am. Batid ng poso ang problema, kaya nagdagdag ng mga traffic enforcers sa lugar. May mga alternatibong ruta na dadaanan ng mga motorista. Naglalabas din ng abiso ang poso sa kanilang social media page upang maiwasan ng publiko ang pagdaan sa lugar. Ang traffic namin dyan, umahaba talaga, hindi natin maiwasan. Kaya pwede sa Tapwak, sa May Amado, pwede rin sa May Maluwod para hindi na maano yung tubig, mapasukan yung sasakyan nila. Babalik din sa orihinal na ruta ang mga tricycle kung wala ng baha sa lugar. Chris, itong PNR Road, yung madalas na bahain kapag tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, ganun din kapag ka na-experience yung high tide, lalo na sa gabi hanggang sa madaling araw. At sa mga sandali nga na ito, ipakita ko lamang yung sitwasyon. Makikita natin na sa mga oras nga na ito ay meron pang namumuong tubig dyan sa may kalsada. Kaya naman ang ginagawa ng mga tsuper, dahil dito sila nagsasakay ng mga pasahero, especially yung mga biyahing Manawag, San Fabian, San Jacinto, Pozorubio, ang ginagawa nila doon sila sa may elevated na portion ng kalsada nagsasakay ng mga pasahero para hindi maapektuhan kahit paano yung mga pasahero, tsaka na lang sila lumalarga kapag napuno na yung napuno na ng pasahero yung jeep. Ngayon, alamin natin Chris yung sitwasyon ng ating mga kababayan, especially yung mga nakatira dito sa PNR Road, kung kumusta ba, lalo na kapag ganito nga na nakaka-experience sila ng pagbaha dahil sa high tide o di kaya dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Subukan natin makapag-interview ng ilan sa mga residente dito sa PNR Road dahil napakarami mga kabahayan dito, may mga establishments din at saka loading and unloading din ng mga jeep. Ito si ma'am. Hi ma'am, good afternoon po. Live tayo ma'am sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ma'am, kumusta? Kayo po ay taga dito sa PNR Road ma'am, no? Ay, yung asawa ko po yung taga dito, taga Tarlac po ako. Pero ibig ko sabihin, kayo po ay nakatira na ho dito? Opo, nakatira na po ako, almost 15 years. Okay. Ma'am, kumusta ang sitwasyon dito ma'am? Especially kapag katuloy-tuloy po ang buhos ng ulan, kapag may high tide, kumusta po ang sitwasyon ninyo ma'am? Palagi po kaming binabaha dito sa daan na to, tapos ang baho ng tubig na naamoy ng mga tao dito. Araw-araw po baha. Kaya po ganito yung sitwasyon ngayon. Kasi po, dala nga po lang nakalipas na bagyo. Kaya po ganito. So ang ginagawa ninyo ma'am, kahit papaano para maibsan ma'am yung, ibig ko sabihin, yung mabahong lugar ma'am, yung tubig na naipon, ano pong ginagawa niyo ma'am sa inyong bahay ma'am? Wala po, ito pong naglimas po kami itong ng bagyo, naglimas po kami kasi dahil sa mataas pang tubig dahil po sa hindi po naayos yung daan dito. Okay po, maraming salamat. Anong pangalan natin ma'am? Gemma. Okay, thank you so much ma'am Gemma. Si ma'am Gemma ay nakatira dito, so ramdam nila yung epekto kapag merong high tide at syempre kapag tuloy-tuloy yung buhos ng ulan na nagkakaroon nga ng cause ng pagbaha dito nga sa PNR Road. Subukan pa nating makapag-interview Chris ng mga tsuper o di kaya ay ng pasahero. Pwede siguro tayong lumapit doon banda, tatawid tayo sa kalsada. Okay. Hi kuya, good afternoon. Kumusta ka? Halika dito kuya. Dahan-dahan, medyo madulas ang kalsada. Sir, kumusta? Kayo po ay tsuper. Apo. Oo. Kumusta kuya ang biyahe? Ngayon syempre, ito madalas itong bahain dahil sa high tide. Especially kapag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, kumusta yun para sa inyo bilang tsuper na dito kayo nag-aabang, naghihintay ng mga pasaherong isasakay? Para sa mga tsoper, mapakahirap. Lalo na pagka nag-high tide at bumaha dito. Okay. Tsaka number 1 nagpapahirap sa amin, yung hindi kami nakakapasok sa Dagupan. Sa city proper. Dahil sa sobrang traffic. Paanong diskarte kuya para kahit papaano hindi
hindi lulusong sa baha yung mga pasaherong sasakay sa jeep. Yan, ganyan lang ginagawa namin. Pisasampa namin sa gutter tapos sa Okay. mataas para makasakay sila. Okay, ganun na lang. Opo. Okay, anong pangalan mo, kuya? Steve Sirapika. Alright, thank you so much, Kuya Steve. So, yun na lang muna, Chris, yung update dito sa aming kinaroroonan sa may PNR Road sa Dagupan City. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.